Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito ay babahagi ko ang love story namin ng aking asawa na isang foreigner. At sa mga broken-hearted na Filipina dyan, halate, baka pang foreigner ka. Sign na pala ito. At sa mga mahilig sa foreigner at gusto ng magandang lahi, hala girl, makinig ka, baka madami kang matutunan sa aming story. At sa mga may foreigner partner dyan, i-comment nyo naman ang love story experience nyo para ma-inspire naman ang lahat. At gusto kong basahin yung mga mga karanasan nyo sa inyong afam na asawa or boyfriend. At sa mga di pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na sa aking YouTube na Lee Journal. At sa hindi pa naka-follow sa aking page na Lee Journal, follow at like para updated kayo sa mga next na susunod kong mga videos at sa mga tips para magabayan kayo para sa tamang lalaki. Dahil sa panahon ngayon, ligtas ang may alam. Charot. This is our love story. Isa akong registered nurse sa Pilipinas. 34 years old ako noong nakilala ko ang aking asawa. 53 years old naman siya. At isa siyang engineer na nasa mataas ang posisyon sa isang construction company sa Amerika. Taong 2023, buwan ng April, nakilala ko siya sa dating site. Isang linggo pa lang siya sa dating site na yon. Wala pa siyang na-meet kasi natatakot daw siya ibigay ang kanyang number. Baka maloko daw siya ng mga scammer. Hanggang sa nakita niya ang aking profile, nagustuhan daw niya ito at nag-send siya agad ng maraming messages. Hindi ko agad nabasa kasi may adventure kami sa araw na yon. Pag uwi ko ng bahay, doon ko nabasa ang daming messages na parang ibinahagi niya ang kanyang buhay. At binigay niya man niya ang kanyang number. Masasabi ko, isa ito sa mga divine intervention dahil di siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang number. At sa dami-dami ng magagandang babae at madaming sexy sa dating site na yon, ako pa talaga ang napili niyang bigyan ng kanyang number. Di naman ako maganda. Sa totoo lang, tingnan niyo, di naman ako maganda at di ako sexy. Mataba ako guys. Tingnan yung braso ko. Mataba ako kaya go with the flow na lang ang lola nyo just for fun. Pampawala ng boredom. Ganon. Kaya sinabihan ko na i-add ako sa WhatsApp. At dahil hindi lahat ng Amerikano or ibang foreigner mahilig sa social media. Wala siyang Facebook, wala siyang Instagram. Kaya pati WhatsApp ay hindi niya alam. Sakto naman nakita ko siya sa iMessage. Sa mga hindi nakakaalam, pwede kayong mag-message sa isa't isa gamit ang iMessage. Exclusive lang ito sa mga iPhone user. Hulog ng langit ang iPhone sa akin guys dahil hindi kami nahirapan mag-message sa isa't isa. Kaya first step sa mga mag-AFAM dyan, mag-iPhone na. Joke lang. Joke lang guys, hindi ko alam kung meron ba yung sa iba. Pagkakaalam ko sa iPhone lang. Kaya nagsimula kaming mag-usap sa iMessage. Isang gabi lang kami nag-usap. Kinabukasan, pagising ko, sinabi niya, gusto niya raw ako makilala at hindi na raw siya pupunta sa dating site. Sa isip ko, napaka-fresh naman ng taong to. Nag-focus kami sa isa't isa. Pinagbigyan ko na lang, kaya go with the flow na lang ako. Sabi niya, gusto niya raw ako pakasala. Ayun talaga, sabi ko, ay, joke ba to? Sabi ko, sige, akala ko joke lang ang lahat. Kasi joker lang man kasi ang lola nyo. Anong trip nito? Sige, isabayan ko na lang. Kasi sa pagkakaalam ko is straightforward ang mga Amerikano guys. Wala na silang paligoy-ligoy. Kaya after 3 days namin mag-usap sa iMessage, ito talagang pinaka-crazy sa lahat. Nag-book agad siya ng flight. At ang date ay sa June 2023 at business class pa. Sa isip ko, ay baka talaga scammer to. Baka edited ang mga ticket na ito. Naka-business class pa. Sabi ko sa isip ko, ay sa talino at magaling ang mga scammer ngayon. Kaya nilang i-edit yung mga ticket na yan. Sa isip ko kasi guys, ang mahal ng ticket pag naka-business class ka. Kung iisipin mo, ang cost nun is 500 to 600,000 kung round trip na hindi ko alam, basta yun yung pagkakaalam ko. Kaya sabi ko, sino ba naman ang isang tao na 3 days lang kami nag-usap? Sa isip ko na, baka edited lang to. Sabi ko, sige, maghintay lang ako. Maghintayin ko lang, sige, sabayan ko na lang ang trip ng lalaking to. Wala sa isip ko na totoo ang lahat yon. Ito na yung after 1 week naming mag-talk. Nagsabi siya sa akin dahil mapapangasawa niya raw ako at gusto niya habang naghihintay kami magkita,
Gusto niya raw ako bigyan ng allowance. 100,000 buwan-buwan dahil gusto niya raw maging komportable ang pamumuhay ko. At may freedom daw akong bumili ng kung anong gusto ko at kumain sa restaurant saan ko gusto nang hindi nag-aala sa gastusin. Sa isip ko naman, Diyos ko, ito na yung mga taktika ng mga scammer na kunwari, magbibigay ng malaking pera. Tapos, pag send pera, marami silang dahilan para makuha ang nadala ng AFAM na yon. Sa isip ko na, sa time na yon, nako, ganito yung familiar na mga story na nagsasabi, oh, I send you money, this thing, ganyan. Tapos, you can just claim this because but they need something like mga tax or ganyan, ganun. You have to send this so that you can claim this amount. Oh, ganyan yung mga techniques. Sabi ko, ay nako, wag mo na akong lukuhin. Madami akong, alam ko na mga ganyang technique. Pinapaniwala ako sa business class na yan. Tapos ngayon, magbibigay ng 100,000 monthly. Tapos nang hiningi niya yung bank account ko, sabi ko sa isip ko, ay, wala naman laman yung bank account ko. Sige, sabayan ko na lang. Binigay ko yung bank account ko. At least na ano ako, na aliw ako sa time na yun. Kung scam man to. Sabi niya, magsisend daw siya ng $5 para itry niya raw, ma-receive ko ba daw. Tawa lang ako ng tawa kasi medyo matalino ako sa mga ganito. Never ako na-scam sa buhay ko. Kaya, go with the flow ako. Sa isip ko, walang bibigay ng ganong halaga. Sabi ko, confirm talaga na scammer ang taong to. Kaya habang nag-work ako sa hospital na yon, sa time na yon, nag-carry out ako ng doctor's order. Nag-message sa akin ng bank. Sabi, available na daw ang aking pera, yung pinadala daw. Sabi ko, ay, nasya ka ang lola nyo, guys. Binigyan ako. Pagtingin ko sa mobile banking ko, guys. Alam nyo magkano? 50,000. Guys, naiyak ako. Tapos sabi ko, oh, Diyos ko, ang laki naman ng pera. Totoo talaga siya. Tapos tinawagan ko siya. Sabi ko, uy, ang laki naman ng pera na binigay mo. At sabi niya, di ba sabi ko magbibigay ako? Alam niyo, hindi lang 50,000. May kasunod pang 100,000. Kaya sa time na yun, ang pinadala niya lahat is 150,000. Sabi niya, oh, kain ka ng gusto mo. Bili ka ng gusto mo. Naku, grabe talaga. At hindi ko ma-express. Sabi ko, uy, grabe. In just one ganito, naka-receive ako agad ng 150,000. Kaya ang ginawa ko at the time, ayun, sabi ko sa kasama ko, sige, mag-order tayo ng food. Ayun, nag-order talaga kami ng food. Ang sabi ko, order mo lang ang gusto mong i-order kasi may pera tayo. Sabi ko, kaya nag-order kami ng kung ano-ano, ang daming food sa time na yun. Kasi, nashock talaga ako, hindi ako makapaniwala. Tapos naiyak ako, guys, kasi nakokonsensya ako. Sabi ko, ay, napaka-judgmental ko. Piruin mo, 1 week lang kami nagkakilala. Yes, mabait at generous pala siya sa isip ko. Kung scammer ito, hindi ito magbibigay ng ganong halaga. At dahil nakita niya, at ito talaga yung yung nakita niya ang bahay namin. Hindi naman ako nahihiya sa bahay namin. Pero nakita niya na it's not, hindi ko comfortable. Pero I'm very satisfied naman sa bahay namin. Pero nag-offer siya na ipa-renovate niya. Kasi kung titingnan mo yung bahay namin, I'm very comfortable naman. Pero, alam nyo yung kukuha pa ako ng tubig sa aming kapitbahay. Kasi wala kaming sariling tubig. At yung door ng banyo namin, guys, walang door. Kurtina lang yun. Kurtina lang yung door, oo. Sana may pakita ko sa separate video yung pinarenovate niyang bahay namin. Dumarating talaga sa punto na yung titingnan mo yung mga kapitbahay mo, ang gaganda ng mga bahay nila. Pero pagdating sa amin, Diyos ko naman, pero hindi, okay lang naman. Siguro nakita niya na hindi komportable. Ayun, so pina-renovate niya bahay namin. Kita ko sa separate video yung timeline ng pag-renovate ng bahay namin. So, ayun na nga. So, sa duration ng aming relationship, wala akong nakikitang red flag. Wala. Ni isang red flag. Wala talaga akong nakita. Kahit pagod siya sa trabaho, kahit busy siya, may time pa rin siya sa akin. Very thoughtful siya. Kaya June 2023, dumating siya sa Pilipinas at nag-propose siya kaagad sa akin.
At isang linggo siya nagstay sa Dusitani at na-meet niya ang aking family at pina-check-in din niya ang family ko sa hotel. Kumain kami sa restaurant at nag-usap sa future plan namin. Bumalik siya sa Amerika pero may doubt pa rin ako sa isip ko. At baka sa isip ko, ay baka ayaw niya sa akin kasi nakita niya yung ako, baka i-ghost niya ako at hindi na ako nag-expect na siseryosohin niya ako. Kasi nga, kung titingnan, di naman ako kagandahan. Tingnan nyo nga, oh. At di ako sexy. Mataba ako, guys. Mabait lang ako, ganun. Pero habang nag-travel siya, nag-update pa rin naman siya. At seryoso pala ang lolo nyo, guys. Ganon. Kaya buwan ng Hulyo, process kami ng K1 visa or fiancé visa. Buwan ng Agosto, natapos ang aming bahay na pinagawa ko na siya naman ang nagbayad. Nagbigay ng paparenovate. Buwan naman ng Disyembre, sa parehong taon, 2023 pa rin yun, bumisita ulit siya sa Pilipinas at business class pa rin. Sa isip ko, di naman ako maganda. Pero may isang Amerikano na interesado na puntahan ako. Kahit gumastos pa ng malaki, puntahan lang ako. Sabi ko, gano'n na ba siguro ako kasarap? Nagstay ng Pilipinas siya ng 2 linggo. Nagstay kami ng 4 days sa Pearl Farm at pagkatapos nagstay kami sa Dusitani kasama ang aking family. Pinagstay niya sa Dusitani ang pamilya ko. Ang mahal ang binayaran niya. Sabi ko, masarap talaga. Masarap talaga siguro ako. Mahirap lang kami at first time ng family ko maka-experience ng Dusitani. Kaya tuwang-tuwa ang family ko. Literal talaga na isang kababayan nyo ang nakaahon sa hirap. Totoo yan, guys. Hindi ako magagalit. Buwan ng February 2024, nag-case approve ang fiancé visa namin. Buwan ng Marso, nag-resign ako sa aking trabaho at nag-vacation naman ako sa South Korea. Kasi gusto ko ma-experience ang South Korea. Gusto ko makita si Lee Min Ho bago man lang ako ikasal sa aking fiancé. Pero hindi ko siya nakita doon. Hindi ko alam saan. Buwan ng April last week, nag-medical ako at nakapasa naman sa medical. May, nag-interview ako at nakapasa naman sa interview sa US Embassy. DIY lang kami, guys, kasi madali lang DIY. Buwan ng Hunyo, nag-celebrate ako ng last birthday sa Pilipinas. At June 6, 2024, lumipad ako papuntang Amerika. Gusto rin ng asawa ko maranasan naman na naka-business flight. Kaya para di raw ako mahirapan sa ilang oras na biyahe. May 3 pa akong bagahe. At dumating ako dito sa Amerika June 7, 2024 last year. Kaya andito na ako ngayon sa Amerika. Makikita niyo, guys, na ang bilis lang ng pangyayari. Nakakala ko joke lang sa una. Pero nagkatotoo at seryoso pala ang Amerikano sa akin. Hindi umabot ng 1 taon simula na magkakilala kami sa personal. 2023 at 2024, dumating ako kaagad sa Amerika. Hindi imposible ang lahat kung lahat tayo ay may pananampalataya. At isa sa mga dasal ko na i-preserve ako sa tamang lalaki. Sabi ko kay Lord, pag hindi totoo, habang long distance relationship kami, habang hindi pa kami nagkita, sabi ko talaga kay Lord, ito yung mga prayers ko. Pag hindi totoo ang lalaking ito, pag hindi naman siya ang para sa akin, make a way, Lord, na hindi siya makapunta sa Pilipinas. At bigyan mo ako ng sign. Makita ko yung red flag na makikita sa kanya. At iyon ang hiningi ko kay Lord na sign. Kaya wala sa tagal na panahon yan kasi madami pa rin matagal magkakilala pero naghihiwalay pa rin. Pag nagdarasal ka, ito talaga, pag nagdarasal ka, bibigyan ka ni Lord ng sign. Kapag nakita mo ang red flag sa isang lalaki, partner man hindi, wag mo na ituloy kasi sign na yun na pag toxic ang relationship nyo, wag na ituloy kasi madami pa rin Filipina dumating dito sa Amerika, peligro pa rin ang buhay. Pag at peace ka naman, go for it. Hindi naman ipapahamak ng ating Panginoon. Sa mga Filipina na naghahanap ng afam, magdasal kayo at huwag papatol sa kung sino-sinong afam, basta afam lang. Mas okay na rin naman yung may gabay tayo na galing sa Diyos kasi I believe na i-preserve ka ni Lord sa tamang lalaki at let Him be the author of your love story. Mas maganda pa rin ang God's will. Maring iba ang aming love story, madali lang sa amin. Pero kailangan pa rin natin maging wise, kilalanin ng lubusan ang iyong makakapiling, ang iyong makakasama sa panghabang buhay para hindi ka mapahamak.
Yun lang guys, at sana natuwa kayo sa aming love story at may natutunan kayo. Pero pag mayroon naman kayong katanungan regarding sa inyong afam or sa mga may in relationship pa ngayon, pwede kayong magtanong. Kung may nakita kayong red flag, pwede ko kayong magabayan at comment down below kung mayroon kayong katanungan. At sinasabi ko na kanina, sa panahon ngayon, ligtas ang may alam. Kung nagustuhan nyo naman ang aking kwento, maaring mag-follow sa aking page, Lee Journal, at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Lee Journal.